palatuntunan sa ikalawang porsyon po, mga kapatid. Ating talakayin ang pagka-divinity of Jesus in relation sa ating tinalakay kanina unang porsyon na ang dala po ni Gaspar, isang nakilala sa tatlong hari o three kings, ay ang Melchor pala, dala niya is ang frankincense o ang nagsimbolize po sa pagka-Diyos, tunay na Diyos ng ating Panginoon Jesus. So ating basahin, ang gustong basahin, ipabasa sa atin ng ating kapatid na Iglesia ni Cristo. Isang tanong niya sa ating YouTube na gusto niyang basahin po ang San Juan 8. Ang Juan 8:40, mga kapatid, ating babasahin, ating siyang pabigyan. Yun ang sa today's phone sa King James Version, iba yung mababasa natin dito sa San Juan 8:40. Pero ay kaya ating mabasa din dito, ngunit pinagsikapan ninyo akong patayin. Gayong sinasabi ko lamang ang katotohanan narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Kung sa ibang salin, mga kapatid, ang mababasa din sa naturang Sitas 1:8, ako po ay isang tao na nagsasabi sa inyo ng katotohanan. Di ba? So, pero dito, hindi natin mababasa, sinasabi ko lamang ang katotohanan. Walang mababasa ng tao. Pero sa salin ng King James Version, ang mababasa, ako po ay isang tao na nagsasabi sa inyo lamang, nagsasabi sa inyo ng katotohanan. So, para sa kanila, inaamin ng ating Panginoon Jesus na isang tao siya na nagsabi ng katotohanan. Pero wala po tayong mababasa na nagsabi ang ating Panginoon na ako po ay isang tao lamang na nagsabi ng katotohanan. Walang mababasa lamang. Pero kung ating tingnan, sumasalungat ba yung mababasa natin sa Juan 8:40 sa ating dogma, mga kapatid, bilang mga Katoliko, about Christology, about sa divinity of Jesus, sa pagka-Diyos ang Panginoon. So, hindi naman sumasalungat kay hindi man tayo tutol na ang ating Panginoon Jesus ay tunay na tao. Pero ang ating tutol po tayo sa ilang kanilang pananampalataya o pagkilala ng ating Panginoon Jesus na isa lamang tao, hindi Diyos. Kaya wala po tayong mababasa kahit anong salin ng Biblia, kahit anong sitas dyan sa Bagong Tipan. Kung yun ang gusto niyang basahin, na ang mababasa na umaamin si Jesus na siya ay isang tao lamang na walang lamang kaysa siyang nagsasabi lamang siya ng katotohanan, hindi na ibig sabihin ng ating Panginoon Jesus ay hindi Diyos. Maliban dyan, ating basahin ang pangalawang sitas na gusto po niya na ipabasa. Ang unang Timoteo 2:5. Ating babasahin, mga kapatid. Ating ninyahan po natin ang ating mga kapatid sa iba't ibang mga sikta, yung mga preachers, pastors, evangelists, o kaya ating mga kapatid, mga diakono o preachers o ministros sa Iglesia ni Cristo. Each day, pwede kayong mag-interact sa ating palutuntunan through sa ating contact number, sa number 0946-404-404-6668. Ating ulitin, 0946-404-6866. Yan ang ating contact number, mga kapatid, kung gusto niyo mag-interact para magtanong. So, ating basahin ang pangalawa niyang sitas na gusto natin basahin. Gusto niyang basahin natin. Sapagkat isa ang Diyos at isa ang
pamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. So, para sa kanila, mababasa na ang ating Panginoong Hesus ay tao, para sa kanila hindi Diyos. Yun ang dahilan na itutol po tayo mga kapatid. So, ating i-reconcile ang naturang sitas na gusto niya nga ay ating basahin. Kung tingnan natin mga kapatid, ano po ba ang about Christology? Ano po ba ang ibig sabihin sa salitang Christology? Word Christology, study about Christ, Jesus Christ, true man and true God and true man. Meron silang gagamitin sa lumang tipan para po pagtutol, para po sa ilang pagpapatunay na para sa kanila si ating Panginoon Jesus ay hindi Diyos kay tao lamang. Una nilang gamitin ang Isaiah 46:5 hanggang 9, ang nasulat, "Ako po ang Diyos, wala ng ibang katulad sa akin." So ang mababasa sa Isaiah 46:9, inaamin ng Panginoong Diyos ng Ama na siya lamang po ang tunay na Diyos, wala ng ibang katulad sa Kanya. So kung para sa kanila, sulat ni Isaiah nga ang Diyos Ama lang ang tunay na Diyos, wala ng ibang katulad sa Kanya, bakit po kayo mga Katoliko ay nagtuturo o naniniwala ang ating Panginoon Jesus ay tunay na Diyos? Pangalawa nilang gamitin ang Ezekiel Kapitulo 28, versikulo 9, Ako po ang Diyos at ikaw ay isang tao lamang at hindi Diyos. So ano po ang kasulat sa Ezekiel 28:9? Ako po ang Diyos at ikaw ay tao lamang at hindi Diyos. So, ang inaamin ng Diyos Ama na siya lamang ang Diyos at ikaw ay tao lamang at hindi Diyos. Para sila ang tao ay hindi Diyos. Totoo naman yun, ang tao hindi Diyos. Yung mga ordinaryong tao. Pero mayroong Diyos na nagkatawang tao. Ating talakayan, sasagutin natin mamaya mga kapatid. Maliban dyan mga kapatid, isa pang gamitin nilang sitas sa numeros, bilang sa Tagalog. Numeros 23:19, ang Diyos ay hindi tao, ni anak ng tao. So, ang sabi nagsulat po ng numeros yung tinatawag natin Pentateuch o Five Books of Moses. So, sabi sa sulat ni Propeta Moses na ang Diyos ay hindi tao ni isang tao. So, sino po ba ang ating paniniwalaan? Ang mga propeta? Lalo-lalo na si San Pablo ay nagtuturo na ang ating Panginoon Jesus ay isang tao. Ayon sa unang Timoteo 2:5, nating binasa kanina, di ba? At sa San Juan o sa 40, kay ako tao nga nagsasabi sa katotohanan. So, inamin ng ating Panginoon Jesus na siya ay tao. Nagtuturo si San Pablo na ang ating Panginoon Jesus ay isang tao. Sabi ng bilang 23:19, ang Diyos ay hindi tao ni anak ng tao. So, malinaw ang aming batayan mga kapatid, Biblia, from Lumang Tipan, Old Testament, hanggang sa Bagong Tipan, ang ating Panginoon Jesus mismo ang umaamin na siya ay isang taong nagsasabi ng katotohanan. Sino po ba ang ating paniniwalaan, mga kapatid? Ang Katoliko po ba? Maliban dyan, imbento lang po ng Katoliko na ang ating Panginoong Hesus ay Diyos. Bakit po, ano po ba ang ating batayan na para sa atin na ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus para sa atin ay imbento lang ng simbahang Katoliko?
sa panahon ng konsilyo po ng Nicaea. Ang konsilyo po ng Nicaea sa noong 325 Anno Domini, 325 AD, idiniklarar ng konsilyo ng Simbahang Katoliko na si Kristo ay tunay na Diyos. Jesus is truly God. So sa konsilyo lang po ng Simbahang Katoliko, 325 Anno Domini, ang nagsimula na ang ating Panginoon Jesus ay tunay na Diyos para sa Simbahang Katoliko. So yon ang ating sasagutin mga kapatid, ha? Ang kasinungalingan kung palaging inulit-ulit para ng totoo sa mga kapatid nating mga Katoliko, sa mga Katoliko, mga kapwa Katoliko nga medyo hindi pa nila alam ang ating pananampalataya bilang mga Katoliko. Unang-una, yung Isaiah 46:9, hindi yon tutol sa aming paniniwala na ang Panginoon Hesus ay tunay na Diyos. Kaya hindi po kami nagtuturo mga bilang mga Katoliko na ang aming kinikilala ay tatlo ang Diyos. Isa lang ang aming kinikilalang Diyos. Yun ang official namin teaching sa luma ng Simbahang Katoliko about Holy Trinity. 3 person in one God. Hindi po kami nagtuturo na 3 gods in 3 person. So hindi yun sumasalungat. Ang Isaiah, ito naman yun ang sabi ng Diyos Ama, siya lang ang Diyos. Bakit po? Hindi pa ipinangat ang ikalawang persona ng Holy Trinity ng Diyos Anak sa panahon ni Isaiah. So, ang Diyos Ama lamang ang itinuturing ng tunay na Diyos, kaya hindi pa ipinangat ang ikalawang persona ng Holy Trinity ng walang ibang ating Panginoon Jesus. Pangalawa, yung Ezekiel 28:9, mga kapatid, pagsabi sa sulat ni Prophet Ezekiel na ako mao ang Diyos, wala nang iba na katulad sa akin. Ako lamang ang Diyos at ikaw tao at hindi Diyos. Hindi yon retirado ng ating Panginoon Jesus. Retirado yon sa isang hari ng Tiro na nakikilala sa kanyang sarili, na nag-umaamin o naangkin sa kanyang sarili na siya ay Diyos. Ang mga hari noong panahon, mga kapatid, ay nagpakilala sa kanilang sarili na sila po ay Diyos, mga kapatid. Yun ang hari ng Tiro, ang sinasabihan, sinusulatan sa ni Propeta Ezekiel sa Ezekiel 28:9. Maliban dyan, kung tingnan natin ang mga emperador, mga kapatid, during the Roman Empire, numaamin o maangkin sila sa kanilang sarili na sila po ay Diyos. Kung tingnan natin ang lahat ng mga emperador, mga kapatid, kung tingnan natin ang European Modern Times Librarian sa pahina 181, mga kapatid, the principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force as a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christian, sino po ba ang binabanggit na Christian sa panahon sa Roman Empire? Walang iba kundi ang Simbahang Katoliko. The Christian would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. So malinaw na ang mga emperadors sa noong panahon ay numaangkin sa kanilang sarili na sila po ay Diyos. Gusto nilang ang mga katauhan po ay kumikilala sa kanila na sila ay isang Diyos. Yun ang nangyari sa sulat po ni Propeta Ezekiel na sinasabihan niya ang isang hari sa Tiro na ikaw lamang ay isang tao at hindi Diyos. So, hindi yon retirado ng ating Panginoong Hesus. Kaya hindi pa ipinanganak sa panahon iyon ang ating Panginoong Hesus. Sa bilang 23:11, numeros, ang Diyos ay hindi tao ni anak ng tao. Totoo naman yun. Panahon sa bilang, numeros, panahon sa pagsulat ni Moses sa bilang,
hindi pa ipinanat ang kalawang persona ng ating Panginoon Jesus. Totoo naman yun ang Diyos ay hindi tao. Ano po ba ang Diyos-Diyosan, mga kapatid? Yung pagkilala natin sa isang tao na isang Diyos, yun ang ay tuturin natin Diyos-Diyosan. Halimbawa, mga kapatid, ako ay isang tao. Pero maniniwala po kayo na ako ay isang Diyos, yun ang ay tuturin natin false God. Sa dictionary, ano po ba ang false God, mga kapatid? Idols, ano po ba ang idols? Any representation of a false God. Dito sa Pilipinas, ang daming idols, di ba? Hindi po mangyari, mga kapatid, na ang isang tao ay maging Diyos. Sino po ba ang isang tao sa panahon ng mga emperador? Sila po ay umaangkin sa kanilang sarili, umaamin sa kanilang sarili na sila ay isang Diyos. Sa panahon ngayon, mga kapatid, dito po sa Pilipinas, mayroong mga taong umaangkin sa kanilang sarili na sila po ang tunay na Diyos, at maraming mga taong naniniwala sa kanila. Halimbawa, kang Pastor Apollo Kibuloy, Apollo Kibuloy. Di ba, mga kapatid? Ano po ba ang personal claim ni Kibuloy sa kanyang sarili? Siya po ang appointed son of God. Ang daming natukso ni Kibuloy. Di ba? Ang lahat ng mga kaanib ni Kibuloy, ang lahat ng membro ni Kibuloy ay naniniwala, kinikilala nila si Kibuloy, siya po ang anak ng Diyos, siya po ang siya po ang Kristo. Maliban dyan kay Kibuloy, punta tayo si Kibuloy doon ang Young Center sa Davao. Punta tayo mayroong nagpakilala nga siya po ang Diyos Ama. Mayroon bang isang Pinoy, isang tao, nagpakilala sa kanyang sarili na siya ang Diyos Ama? Yung founder sa PBMA, sa Dinagat Island, Surigao, si Ruben Eclio Sr. Para sa mga membro ng PBMA ay si Ruben Eclio Sr. Siya po ang master, siya po ang Diyos Ama. Yun ang dahilan na ang lahat ng mga membro ng mga PBMA, kahit ano kahirap, sa kanilang bahay, mayroong isang kwarto na para sa kanila prayer room. Andun sila mag-prayer, magdasal. Nandun ang imahe o mukha, larawan po ni Ruben Eclio Sr. Siya po ang Diyos Ama. Si Tomas Linyo po, kapatid, na kabilang sa PBMA, ay nisiparit sa PBMA. Nagtatag po siya sa kanyang sariling religion, sikta, na PBCM. At inaangkin ni Tomas Eugenio saan Misamis Oriental na siya po ang Diyos Espiritu Santo. So hindi yun itutuloy natin Trinity, mga kapatid. Kaya ang Trinity, ano po ba ang Trinity? Ibig sabihin sa Trinity, 3 persons in one God. Isang Diyos sa 3 persona. Pero yung mga Pinoy nagpakilala na sila po ang Diyos, sila ang Diyos Ama, sila ang Diyos Anak, sila ang Diyos Espiritu Santo, di yun itutuloy natin Trinity, 3 gods, 3 person yun. Yun ang mga idolatry, idols. So hindi mangyari ng isang tao maging Diyos, pero ang mangyari, mga kapatid, hindi natin ibibigay ng ating mga mata na ang katotohanan na ang Diyos ay naging tao. Yun ang ating sinilibrar. Kita ang naging tao ng ikalawang persona na isinilang noong December 25. So, ang pagsabi ng ating Panginoong Hesus sa San Juan 8:40, na ako po ang taong nagsasabi ng katotohanan, wala po kayong mababasa diha ang nagsabi ng ating Panginoong Hesus, ako po ay tao, ay hindi Diyos na nagsabi ng katotohanan. Wala. At saka lalo nang walang mababasa dyan nga ako po tao lamang, walang lamang dyan. Pero ang mga iglesia ni Cristo makabasa, sila po ang magbasa sa 9:44, dagdagan nila ng lamang para po sila mamislead po nila ang mga tao na
inilang pinangaralan. Diba? So, wala po tayong mababasa dyan lamang. Sila na ang magdagdag. Pero, wala po tayong mababasa dyan ang sabi ng ating Panginoon sa Jesus sa San Juan 8:40 na ako po tao lamang. Walang lamang. Ako po tao nagsasabi ng katotohanan at hindi Diyos. Walang mababasa. Lalo-lalo na sa unang Timoteo 2:5, ang sabi ni San Pablo, may isa lamang tao. Kung ating basahin ulit ang ano po ang sabi ni San Pablo sa unang Timoteo 2:5, sapagkat isa ang Diyos at isa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Yun ang ibig sabihin ni San Pablo, walang iba ang tagapamagitan sa Diyos Ama at sa Diyos Anak na ang ating Panginoong Hesus. Yun ang dahilan ng ating Panginoong Hesus nagkatawang tao. Diba? Sa panahon na nagkasala si Adan at si Eva, na ang pinalaya si Adan at si Eva sa tanaman sa hardin, di ba? Sa laman ng hardin. So, naputol po ang relasyon sa Diyos at sa tao dahil sa kasalanan ni Adan at sa ni Eva. Pinalayas sila po sa hardin, halaman ng hardin. Na, ano po ba ang nadugtong mga kapatid, no? Na sa yun ang dahilan ay kinadala ng Panginoong Diyos sa San Juan 3:16 sa pinadala ang kanyang bugtong anak, sariling anak, para po tayo maligtas sa kasalanan. Yun ang dahilan na may tuturing namin bilang mga Katoliko, si Kristo po ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Kung ating yun ang ibig sabihin sa 1 Timoteo 3:5 mga kapatid. Totoo naman yun kung ating ano po ba ang ibig sabihin sa ating balikan mga kapatid, about Mariology is the theological study of Mary, the mother of Jesus, redemption and redeemer. Jesus Christ is the only mediator between God and man. So totoo na ang ating Panginoong Jesus is the only mediator between God and man. Siya po ang tagapamagitan sa panahon na siya po ay naipako sa krus. Yan ang ating mababasa sa Exodus 15-16 na sa tuwing na ang ating Panginoon Jesus ay napako at namatay sa krus at nadugtong po ulit ang tao sa Diyos. Panahon na naputol ang relasyon sa pagitan ng Diyos at sa tao dahil sa sala ni Adan at si Eva. So, pero hindi nagsabi yun diyan sa sulat ni San Pablo sa 1 Timoteo 5 na ang ating Panginoong Jesus ay hindi tao lamang, hindi Diyos. Ang ano na lang ang sa mga kapatid natin Iglesia ni Cristo, sa kanila na lamang paniniwala, di ba? Kanila na lang paniniwala o sa naturang sitas. So patuloy ka mga kapatid sa ating pagpapatunay na ang ating Panginoon Jesus ay tunay na Diyos. Kung tingnan natin mga kapatid, ano po ba ang ibig sabihin ng God o Diyos? Kung tingnan natin, speaking of God o Diyos, true God, hindi yung Diyos-Diyosan, mayroon siyang tatlong mga, kung tingnan natin, ang Diyos ay isang omnipotent, omniscient, at saka omnipresent. Ano po ba ang ibig sabihin omnipotent? Ang makapangyarihan sa lahat, yun ang omnipotent.
omniscient, yung ang pagka nandyan sa lahat ng mga, yung omnipresent, nandyan siya, present siya sa lahat ng panahon, nandyan siya sa lahat, all the world, kahit saan nandyan siya. At saka omniscient, yung nalaman niya ang lahat. Diba? Yun ang tunay na Diyos. Pero ang tanong, kung Diyos si Kibuloy, nandyan ba niya ang ugali na omnipotent, ang makagagahong o magkapangyarihan sa tanan? Kung si Kibuloy ay itinuturing, ikinikilala na Diyos ng mga kaanib niya, membro niya, mayroon bang nagawang milagro si Kibuloy? Nakabuhay ba siya ng mga patay? O ang wine, ang tubig, naging bino, naging wine? Kaya ba yung Kibuloy na gawin ng tubig naging bino? At yung mga pilay, yung mga bulag nakakita, kaya bang Kibuloy yun? Kaya ba yun ni Ruben Eclioso yun? Kaya ba yun ni Timasio yun? Mayroon pang dyan sa dapitan na palo niya ungkoy agapay para sa mga membro nila. Si Polo ng ungkoy agapay, asanto pa at saka Diyos. Diba? Kaya ba yun nila? At sa pagka-omnipresence, mga kapatid, nandyan ba sa lahat ng sulok si Kibuloy? Yun ang tunay na Diyos. Yung ugali sa tunay na Diyos, omnipresence. Omniscient, yung nalalaman ang lahat na katotohanan. Mayroon bang Kibuloy na laman ba nandyan ba yung ugali ni Kibuloy na nalaman niya ang lahat? Para sa kanya, inangkin niya na napahinto niya ang lindol eh. Diba? Napahinto niya ang lindol, pero hindi niya kayang pahintuin ang baha doon sa Cagayan Valley, yun sa Luzon. Baha ng sa itong baha, bahang Rolly, at saka ano itong isang bagyo na grabing baha doon sa Luzon. So, yun ang tunay na Diyos. Nandyan sa Kanya ang pagka-omnipotent, ang pagka-makapangyarihan sa lahat, ang pagka-omnipresent, nandyan sa lahat ng sulok ng mundo, at nandyan at nalalaman niya ang lahat. Ang tanong, yung tatlo na ugali ng Diyos, diba? Kinaaya sa amin sa Bisaya, nature. Yung tatlong nature ng Diyos, omnipotent, omnipresent, omniscient, nandyan ba yung ugali o Hiyas nature ng ating Panginoon Jesus? Unang-una, dito tayo sa omnipotent, kung makapangyarihan sa lahat. Sabi ni San Pablo sa Efeso 1:11, si Kristo po ang naglalang sa lahat ng bagay dito sa mundo. So, may tuturin natin na si Kristo ay bilang isang creator. So, makapangyarihan siya sa lahat. Nandyan sa Kanya ang ugali o nature sa omnipotent, kung makapangyarihan sa lahat. Siya po bilang isang creator. Maliban dyan sa Efeso 1:11, sa Acts chapter 3 verse 15, pinatay ninyo si Kristo ang naglilikha, ang maglilikha sa buhay. Siya po ang nagbigay ng buhay ng tao. Siya po ang may-ari ng buhay. Siya po ang naglikha ng buhay. Nandyan sa Kanya ang buhay ng tao, ang lahat ng mga nilalang dito sa mundo, yung mga hayop, di ba? So, pinatunayan sa sulat sa mga apostol, Acts of the Apostle, chapter 3, verses 15, na ang walang ibang may-ari ng buhay, ang ating Panginoon, ng buhay, ang ating Panginoon Jesus.
Lalong-lalo na sa San Juan 5:19, masabi ng ating Panginoon Sus, mula sa kanyang bibig, kung ano po ang gawa ng Ama, yun po ang gawa ng Anak. So malinaw na inaamin ng ating Panginoon kung ano po ang gawa ng Ama, kung ang Ama, Diyos Ama ay Creator, inaamin ng ating Panginoon Jesus ay siya po ay isang Creator. So, malinaw mga kapatid, malinaw pa sa unsahan nyo pa sa amin sa Bisaya mga kapatid, utong tutok na sa silaw ng araw mga kapatid na ang ating Panginoong Hesus ay isang Creator. Inaamin mismo ng ating Panginoong Hesus na ay isang Creator. San Juan 10:37, kung ano po ang nilikha ng Ama, kung ano po ang nagawa ng Ama, nagawa din ng Anak. Ginawa po din ng Anak. Kung Ama ay isang manglilikha, inaamin ng ating Panginoong Hesus ay isa po siyang Creator. So, yun ang pagpapatunay natin na ang ating Panginoong Hesus, nandyan sa Kanya ang ugali o nature po bilang isang tunay na Diyos. Dito po tayo sa omnipresent, nandyan sa lahat ng sulok. Right ba? Diyan sa whole universe. Ano po ba ang unang sitas ating batayan ng ating Panginoong Hesus ay nandyan sa Kanya ang ugali o nature na bilang omnipresent. Sa Mateo 18:20 mga kapatid, kung ating babasahin, sabi ng ating Panginoon, pag kayo magdasal, ating basahin mga kapatid muna. Unahan natin gamit ang Mateo 18:20. Ano po ba ang sabi ng ating Panginoong Hesus? Hindi yun masabi sa ordinaryo lang tao mga kapatid. Yung pagsabi ng ating Hesus, kung panahon kung kayo ay magtipon-tipon, pamagitan ninyo ang aking pangalan, nandyan po ako sa yung gitna, di ba? Yun ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Ating munang basahin mga kapatid, kung ano po ba ang ating mababasa. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa ating naroon akong kasama nila. So, anong sabi ng ating Panginoon Hesus? Kung isang dalawa o tatlong magkatipon-tipon, pag binanggit natin ang kanyang pangalan, nandyan siya sa ating at naroon siya kasama natin. So, halimbawa mga kapatid, sabihan ko si Brad Jover, pag dalaw pa kayo o tatlo kayong magtipon-tipon at banggitin ninyo ang aking pangalan, nandyan ako sa yung gitna. Ano po bang sabihin ni Brad Jover sa akin? Ano po kayo, Brother Tata, nasisiraan na po kayo ng bait? Pero sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga apostol, alagad, sa tuwing kayo ay magtipon-tipon dalawa at sa katatlo, pag binanggit ninyo ang ating pangalan, nakasama po ako sa iyo, nakasama. So ano po ba ang ibig sabihin? Nandyan ang ating Panginoon sa lahat ng sulok ng mundo. Nandyan sa kanya ang ugali, ang nature, ang pagka-omnipresent. Yun ang ugali ng tunay na Diyos. Ang pantanong, kaya po ba ni Kibuloy na pagsabihan ng kanyang mga membro, oy mga kapatid, pag kayo ay magtipon-tipon, dalawa at sa tatlo magtipon-tipon, banggitin lang niyo ang pangalan Kibuloy, nandyan na po ako kasama sa inyo. Magkasabi ang mga kaalib ni Kibuloy, membro ni Kibuloy, na bakit po kayo pastor? Nasasaniban po kayo? O nasisiraan na po kayo ng bait? Pero yun ang papatunay natin, magbatayan natin, pagpapatunay mga kapatid, na mula sa bibig ng ating Panginoon Hesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, pag kayo ay magtipon-tipon, dalawa at tatlo, at banggitin niyo ang aking pangalan, kasama niyo ako. So nandyan siya sa lahat ng sulok ng mundo. Omnipresent. Pangalawa, sa
Juan 1:1 mga kapatid. Ano po ba ang mababasa natin sa Juan 1:1 sa lalong-lalo na sa salin ng isang salin ng Biblia sa ano po sa yung isang salin ng Biblia na Living Bible mga kapatid. Ang isang salin ng Biblia, Living Bible, before anything else existed, there was Christ with God. Sabi, naturang salin sa The Living Bible, para sa mga kapatid, sa 1:1 nga, so wala pang nagawa kahit ano, kasama ng ating Panginoon Hesus, wala pa nalikha ang mundo, kasama ng ating Panginoon Hesus sa Diyos Ama. Yun ang pagpapatunay na mababasa natin sa San Juan 1:1. Di ba? Kung para sila, mali yung naturang salin mga kapatid, yung tinatawag na Parakristo, dinagdag na yun. Hindi yun ang tunay na original na mababasa natin in the New Testament as written in Greek. Hindi yun mababasa sa Greek. Before anything else existed, there was Christ with God. Hindi yun mababasa mga kapatid. Pero kung tingnan natin ang San Juan 17:5, ano po ba ang sabi ng ating Panginoong Hesus? Ating basahin mga kapatid ha? San Juan 17:5. Kung sumasalungat po ba sa San Juan 1:1? Kung ating basahin ang San Juan 1:1 mga kapatid sa salin ng Tagalog, ating munang basahin bago natin basahin ang San Juan 17:18 mga kapatid. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, yung word o bolong sa amin, kasama ng Diyos, ang salita at ang ng Diyos ang salita, kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kung tama 14 po tayo mga kapatid, naging tao ang salita. Sino po ba ang tao? Yung sanito, sino po ba ang salita? Yung naging Diyos, yung walang ibang ating Panginoong Hesus. Naging tao ang salita at siya ay nanirahan sa piling natin. Nakita naman sa kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. Kung basahin natin ang 18 mga kapatid, Kama 18, ating babasahin sa 18 po mga kapatid. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong anak. Siya ay Diyos na lubos na namamahal sa Ama. So, malinaw na itinuturo o pinangaral ng isang apostol ng ating Panginoong Hesus, isang alagad, ang buhay na witness. Harap-harapan po, face to face, nakita nila ang ating Panginoong Hesus hanggang sa naipako ang ating Panginoong Hesus nandyan si San Juan Evangelist. Siya po ang witness po, saksi po ng ating Panginoong Hesus. At siya ay nagtuturo ng ating Panginoong Hesus ay isang tunay na Diyos. Kung ating basahin ang San Juan 17:5 na sumasalungat po ba o contradict po ba sa San Juan 5:5 San Juan 1:1 na wala pang nalikha kahit ano, kasama ng ating Panginoon sa Diyos Ama, sa kanyang Ama. Ating basahin o pinatunayan ba ng ating Panginoon Hesus na wala pang anong nalikha kasama ng ating Panginoon sa Diyos Ama? Wala pang nalikha ang sanlibutan, nandiyan na ang ating Panginoon nag-exist na kasama na sa kanyang Ama. Ano po ba ang sabi ng ating Panginoon sa San Juan 17:5? Kaya Ama, yun ang sabi ng ating Panginoon Hesus. Kaya Ama,
ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalan, taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan. So pinatunayan ng ating Panginoon Jesus, nandyan na sa piling ng Ama bago pa likhain ang sanlibutan. So ang tanong, ano po ba ang ugali ng ating Panginoon Jesus panahon na nandyan na siya, kasap, makapiling na niya ang kanyang Ama, hindi pa nilikha ang sanlibutan? Kung ordinaryo lang po siyang tao, mga kapatid, ano po ba ang unang nilikha? Ang tao o ang sanlibutan? Una, ano po ba ang maging tirahan ng tao kung wala ang sanlibutan? Diba? So, nandyan ang ating Panginoon kasama ng Ama. Sa piling ng Ama, hindi pa nilikha ang sanlibutan. So, pinatunayan ng ating Panginoon Jesus na nandyan na siya. So, nandyan sa Kanya ang maituturing natin na omnipresent. Wala na po tayong tamang oras, mga kapatid. Ito na lang katapusan. Yung naalalaman niya ang lahat. Mababasa natin yun sa unang Korinto 1:24. Si Kristo po ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Ano po ang ating mababasa? Si Kristo po, unang Korinto 1:24, siya po ang karunungan. Si Kristo po ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Sa Jeremiah 51:15, mga kapatid, na tinatag ng Diyos ang sanlibutan, pinagi sa kanyang karunungan. So, nilalang ng Diyos ang sanlibutan through sa kanyang karunungan. Sino po ba ang karunungan? Si Kristo po ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Yan ang dahilan na sabi ng ating Panginoong Hesus sa San Juan 16:15, ang lahat ng nandyan sa Ama ay sa akin din. So ang lahat nandyan sa Ama, inamin ng ating Panginoong Hesus, nandyan sa Kanya. So yun, mga kapatid, wala po tayong mababasa kahit isang sita sa Biblia, entire New Testament, kahit isa lang apostol, alagad na nagsulat o nagsabi na ang ating Panginoong Hesus ay hindi Diyos. Pero mayroong mababasa natin na si Kristo po ay naging tao, ng Timoteo 5, San Juan 3:5, nandiyan niya ang tunay na uri na pagkatao, umiiyak siya, namatay si Lazaro, di ba? Nagagalit siya na ang templo ng Diyos ginawa ng merkado. Yun ang mababasa natin sa Mateo 21:10-12. Nagagalit siya sa isang punong higuera, di ba? And then, alam-lalo na ang ating Panginoon Hesus sa San Juan 17:26-30, nalalaman niya ang lahat bilang Diyos. Hindi na nalalaman ang lahat bilang tao, pero bilang Diyos, nalalaman niya ang lahat. Yun ang ating pagpapatunay, mga kapatid. So, sino po ba ang ating paniniwalaan? Ang mga apostol, alagad na nakasama ng ating Panginoon Hesus within 3 years, bilang mga alagad, bilang mga apostol, o ang ating paniniwalaan si Felix Manalo, ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo, na kahit anino na lang ng ating Panginoon Hesus, hindi nila nakita. O kaya si Muhammad, ang nagtatag ng Islam na nagtuturo din na si Kristo ay hindi Diyos, ay tao lamang. Sino po ba ang ating paniniwalaan? So ang ating paniniwalaan, ang mga alagad ng ating Panginoon Hesus, ang mga apostol ng ating Panginoon Hesus, ay nagtuturo na ang ating Panginoon Hesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. So yun ang ating sagot sa katanungan ng ating mga kapatid ng Iglesia ni Cristo. Ating binasa natin ang gusto ng basahin, ang unang Timoteo 5 at ang San Juan 8:40. So maraming salamat. I hope na nakabigay po tayo ng pagliwanag sa ating mga kapatid, lalo na sa ating mga kapatid kapwa mga Katoliko na hindi pa nila alam ang ating pananampalataya bilang pagkatunay na Diyos at tunay na pagkatao ng ating Panginoon Jesus. Maraming salamat. Ang magandang umaga, pagpalain po yung kanang nagkapal. God bless us all. Datang Broadcasting Corporation. Huwag ako anak. Wala na, madali ang live sa
Pamudaya, hindi pamudaya siya. Dali ka na bang hangakon? Ang Shale Herbas Capsule makattabang sa pagpataas sa iyong enerhiya. Tumikan sa mga